Hindi. May kasama ko. May kasama kami. Kung pasay noon, lakaw na lang ko. Ay, sigoy! Sigoy! Lakaw. Ay, nagbalik ka. Bantay ka. Lakaw, oy. Layas mo. Lipod di ka kailangan. Lakaw, oy. Ay, nagbalik ka. Mga kabayan, kasama na natin si Jerome. Ano, handa ka na? Yes, sir. Kausapin natin si Hindi. Quindy. Yes, sir. At sana maging maayos yung pag-uusap nyo, no? Kasi kanina naman, medyo sa pag-uusap namin ni Quindy, tama yung sinabi mo kanina, no? Parang minsan di mo rin maintindihan kasi parang nung una okay sa kanya, kaya lang nakadepende rin kasi si Quindy sa'yo kung ano man yung magiging decision mo din. Ang sa amin lang ayusin mo, no? Yes, sir. Ayusin yung dalawa, huwag nyo nang patagalin kasi nahulog na si Ralph kanina sa papag sa flooring nila Quindy para lang magbigay lang advice. Ayan, ha? Yes, sir. Pag nakaharap mo si Quindy, ano yung sasabihin mo kay Quindy? Ano ba, andyan na si Quindy sa harapan mo, ano sabihin mo sa kanya? Kahit Bisaya. Ano, sir? Kuha lang sa pasay ko, sir. Dili na gusto pag katong kuha niya. Akong itambagan, siya may maspo. Way klaro sa brake sa motor. Bawon siya unsa dias dalan niya. Ako yapon makuha na to. Ano daw yun? Kung bibigyan daw niya ng advice kung ano yun? Hingi daw siya ng hingi siya na Sa patawan. sorry, tapos sasabihan niya na kung gagamit sa motor, magsabi sa kanya, tapos yung motor kasi walang brake yun, sasabihan niya. Tama din naman. Ay, malapit na po kami kanila Quindy, no? Halos dito na kami. Galing na kami dito kanina, kinausap na namin kaninang tanghali. Ngayon ay anong oras na? Pinintay kasi natin si Kuya kanina alas 4. Ngayon ay 4:30 na. Nagpalit lang siya kanina. Handa ka na? Yes, sir. Lambingin mo kung kailangan, ha? Para magkaayos kayong dalawa. Kasi buwan na sila, mahigit. Isang buwan na. Isang buwan nang hindi nag-uusap. Isang buwan ka nang hindi na uwi. Alam naman ni Quindy na sinabi naman namin kanina na kung papayag siya. Ayun na yun si Quindy, andyan pa. Handa ka na? Yes, sir. Hindi ka kinakabahan? Yes, sir. Iyon, ang gusto kong sagot. O, tara, let's go mga kabayan. Pag-ayusin na natin tong dalawa. So ayun, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. At yun na nga ay masyadong problema, no? Yung pagsasama nila Quindy and Jerome. At sa palagay ko naman ay magkakaayos sila, hoping na maayos nila. At sa pag-aasawa naman ay meron talagang mga bagay na minsan din na pagkakaintindihan. So alam niyo naman at napanood niyo naman kung paano nag-start ang kanilang relasyon. So maaring meron pa silang mga bagay na kailangan nilang ayusin talaga. At sa pagkakataong ito, ako nga ay nandito pa rin sa Mindoro at hindi ko sila napuntahan. Kaya sila Lord J lang po ang nandito. Katulad ngayon na sila yung napunta. Nadalangin ko para sa kanila na magkaayos sila.
Palagay ko naman ay maayos po yan at sa inyo pong mga manonood, alam ko nalulungkot kayo sa nangyayari. But isipin na lang po natin na nandun pa rin sila sa stage na nagkakakilanlan sila sa isa't isa. Talagang mahirap yung pagsasama nila dahil alam nyo naman kung paano nga na naging istorya. Nagsimula sila sa pagkakasunduan lamang at sa isang gabi yun doon lamang sila nagkakilala. So yung mga sumunod na mga buwan, araw, ay talagang kinikilala pa rin nila isa't isa. Kaya nga binigyan natin sila ng time na makapag-bonding nung sinama namin sila doon sa Davao. So tingnan natin at ako naman ay umaasa pa rin talaga na magkakaayos yung dalawa. Intindihin na lamang po natin at baka di rin natin alam kung ano yung pinagdadaanan ni Quindy o kung bakit ganun. At nakita natin, minsan nabasa ko nga doon sa comment na maldita daw si Quindy. Pero hindi sa kinakampihan ko si Quindy at hindi rin kinakampihan ko si Jerome. Kailangan pumapagitna lang tayo. Sa nakikita ko talaga ay mahal naman ni Quindy si Jerome. At si Jerome, lalo na si Jerome, dahil alam kong mahal niya talaga si Quindy. Usaping mag-asawa yan na madali lang maayos. No? At nakikita ko rito na yung ugali ni Quindy na nakikita natin ngayon ay maaring marami pa siyang iniisip. No? Medyo, minsan nga napapaisip ko kaya hindi kaya may problema siya dahil sa panganak niya noon, na-stress siya. No? Kaya titignan natin maigi. At kasi nandito naman tayo para makatulong. Baka mamaya may sakit na pala si Quindy, hindi natin alam na gano'n. Oh, di ba? Kaya nagiging mainitin din ang ulo niya. So tingnan natin. Oh, baka mamaya di kaya buntis. Gano'n. So hopefully hindi naman. So sana sa pamamagitan ng video na ito ay mas maintindihan pa natin. At kung mapanood man natin na magalit ulit sila, hindi natin ha. Tingnan natin. At kami ay talagang aayusin natin ito. At sa dami ng ating problema na nangyayari ngayon na aking iniisip, but okay lang naman. Lagi naman ako nananalig sa Diyos. Una na riyan ay syempre yung kay Jeff at pinagpipray ko talaga na malampasan ni Jeff. Alam mo, hindi lang si Jeff ang sunod-sunod na baga dun sa mga beneficiary natin. Nagkasunod-sunod sila na nagkakaroon ng mga karamdaman at yan ay normal na nangyayari. So, hindi kasalanan ng kahit na sino. So, sunod dyan si Irene. Ito, may sakit din si Irene. Alam niyo, isa pa sa mga batang natin na may sakit din ay si Sam. So ito ay matagal niyong hindi napapanood at pero tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ko dyan. Pagtulong din ng ating sponsor. Si Sam, yung batang German, no? Anak po ng German. So nagkaroon din na siya ng sakit. Nagpa-surgery din. So ako din yung gumastos. Hindi niyo nakikita yan. Hindi ko naman binablog. Pero yun po yung kaya minsan madalas ay mas iniintindi ko muna rin sila. Although malayo, pero iniisip din natin sila. Maraming mga Tapos ngayon ay happy na rin naman ako dahil si Ate Emma ay padadala na yan sa ospital. So, maglakas lang ng loob at pananampalataya sa Panginoon ay malalampasan natin. So ito, tingnan natin kung maayos pa natin itong problema na ito. At kung hindi, ako na yung susugod ulit doon sa Davao para mapag-ayos natin yung dalawang yan. So for the meantime, nandito muna ako sa Mindoro at manood lang po kayo. Okay, at bago matapos itong vlog na ito, ay gusto ko lamang batiin ng happy birthday si Krishna na mag-birthday ngayong August 27. Happy birthday sa iyo. Dalangin ko na makamit mo pa ang mga pangarap para sa iyong pamilya. God bless you. Samahan natin si Kuya Jerome para magkaayos na rin sila. Nadudulas pa. No? Maghapon na tayo ganito na yung suot natin. Wala kang palitan. Huwag kang sasabahan, ha? Handa ka na? Yes, sir. Ha? Para na.
Hindi. May kasama ka. May kasama kami. Kinakbahan ako. Ganito, sakit mo. Ano, pwede pumasok muna, baka batuhin ka. Ay, dire-diretso. Pwede rin ako pumasok? Pwede? Para ulit tayo. Ano? Kami ulit. Ano? Ano ko hindi? Kasi sinama na namin si Jerome. Hindi. Sinama ko si Jerome kasi sabi mo naman kanina, okay lang. Lapit ka sa kay Wendy. Pag-usapan niyo kung ano yung problema. Ha? Mag-usap kayo, kausapin mo. Kumusta ang motor? Okay na. Huwag ko na payo. Ano man nga, wa na kayo ang motor kay namang ko'y kwarta ipadala sa mo ha. Sa diya yung kwarta, dako diya yung gipahulog na pararaman na sa bata. Tama-tama raman na sa bata. Asang palabihan ni mo, payog motor o sa bata? Walang sa imo nga okay na ang motor. Ano sa'yo, okay? Asa diya kumukuha kwarta nga ipayo sa motor? Kung ipadala na ako nga kwarta, Uy, papalitan na gata sa bata. okay raman ang kuan motor kay puro may kuan to nang tanarag mo ang kuan motor kung okay na. Palit ka gatas, wa kay ma-service. Yung guba gyud ang motor ko. Ay problema ito kay kita mga butang. Kung kuan. Ano wala mong kanianhan, kuan dere ah. Uli-uli dere ah. Lagot jud ka sa kuha. Nangay man unta kog suri sa imo nga suri kayo nga kay ako ang nakaguba ko sa motor. Niya karon pa kani uli nga sila na ang nagkuha sa imo ha. Ana di ay na. Kabalo ka dapat ang motor pwede ra na siya kuanon ayuhon. Pero kita kung sa tinudang sino kung ako may masubran di na manggid ko nimo. Oh. Anang motor ra mayra na oy. Pero ako na masubran. Di ba atong agi nga ay atong time nga ako ay nakadaot sa motor tung nadaot na kaong motor niingon lang ko sa imong nga suri kaayo kaya pangita butabang rapid ko nimo pangitag kwarta para lang maayo ang motor nya wa man kani pa ang yo wa man ko nimo gipasaylo diretso man kani hawa ang giistorya nimo sa ako atong nakakaw ka ay bala ka ikaw na ba kuan ana payo wa sa di ko mo kwarta nya ang ginapahulog na imo kay di ra man kayo sa motor. Asang palabiyon ako ipayo sa motor o sa bata. Kuan. Ito lang akong kuan sa imo nga. Kuan nimo ang motor unya ang kuan ato vibrate kung mao sa kadardalan. Yeah. Balik mangyapon sa ako ah. Di man mo drive. Drive ba ka kung di dili makaya. Kato nga time para kabalo ka. Wa na ko gituyo. Wala ko gituyo nga, nakabangga ko. Wala ko gituyo. Sandali na, maputol ko lang. Nag-aaway. Kasi tinatanong ni Jerome kung kamusta daw yung motor, napaayos na ba daw ni Quindy kasi may pera man daw siyang pinapadala. So, ang sabi naman ni Quindy, kulang daw yung pera na pinapadala. Ang pera, mas inuna ni Quindy ibili ng gatas sa bata. Kasi ano daw yung unahin niya, yung pagpapaayos ng motor o yung gatas ng bata. Pero si Jerome, yung ano niya, maayos yung motor. Kaaway kayo. Akala ko ba magsusorry ka? Ba't may naaway naman? Kuan siya. Kuan siya, kuan ko siya si Window niya. Nangungusta sa motor niya. Karon, kuan ko siya sorry good. Na bigla ko yapon sa akong kuan ato.
kuwan gud siya akong ulo nga di na maayos. Pero karon kuwan gud siya sa imo nga sorry. Hindi mo utro atong time ko. Siyempre. Ano tayo, quiz? Ang sabi niya, Chris, na humihingi siya ng sorry sa nangyari doon sa motor. Yung ano niya lang kasi yung safety din nila. Tapos ang ano din niya na ginamusta niya kung ayos na ba, kung okay na ba. Parang yan, ano na ako naayos. Hindi naman pala eh. Hindi. Nahingi daw nung... Sorry, unsay sorry. Unsay palabyon nimo unahon ang motor o kami gipasagdaan nimo. Unsay palabyon nimo motor ang gipalabyon nimo o kami. Setiap ko ato kadtong pangunta na sa mga motor kung okay na. Pero ang akong ipadala sa mga Ato ra di ay motor ang imong gipangumusta nya kami duha wala. Motor ra di ay imong gi pangumusta okay ra ba? kuwan gud sa imo. Wala di ay na. Kuwan Motor ra sa di ay uwang gina kumusta ang bata, kumusta kamo diri. Yeah. Nga naman po din para makuan sa imo ha. Pangayo ko ni sorry. Para tabang-tabang ko sa imo sa imo. Bata, dala naman ko ni share diri. Sa plano nimo. Kuan. Dala naman ko. Hindi sa kuan ni share. Hindi niyo ba kayang patawarin ng isa't isa? Ikaw kung hindi mo ba kayang patawarin? dili pa gyud sir kay pangumusta niya ang motor kaming no wala. Sige napasabot. Nya karon nga pangayo kog sorry sa imo ha unya di ka mo kuan unya diri kamras nimo sa ako ha unya karon nga di ka mo kuan sa ako ha kuan Ano daw? Ay, katulo. nya karon nga kuan di ka mo kuan sa ako ang pangayo kog sorry sa imo ha unya karon namang na kuan namang sa ako ang na may kamras diri nya karon nga di ka mo pasaylo sa ako ha. Eh naim pod. Kay bisag unsa ra imong giistorya sa kuha. Mapugnan ba di ay nako na. Ikaw dag masakitan di ka mo kuha na makabuhat. Nya Sus. kuan pa ako ha. Nagutog na ako kay na kamrasan na ako wa ko nagkuan sa imo kay kasabot ko ato. Suko di ay ka. Kamras na gyud. Parang naintindihan ko yung sinasabi nila mga kababayan ni Jerome, yung ginawa sa kanya ni Queen dito kasi nakalmot siya. Masakit. Siyempre, di ba? Bakit daw nagawa ni Queen D? Ano sabi? May nasabi din daw si Jerome na hindi nagustuhan ni Quindy. Nasaktan si Quindy dun sa sinabi niya. Ano ba nasabi mo? Ano ba sinabi mo kay Queen D? Wala siguro ng emosyon ba? Kung ano-ano na lang masabi. Oo, kasi minsan normal yan eh kapag sobrang galit ka na siguro. Pero siguro naman hindi niya rin intensyon. Kaya lang, syempre nagalit na rin si Queen D. Kaya na ganun niya. Pero huwag kayong ano ha. Kung hanggat maaari, huwag kayong magsakitan. Lalo na yung physical. Sir. Kalmot kayo, nagsugat. Magpatawaran na kayong dalawa. Ikaw din, Pindi. Kasi mahirap yung kayong dalawa ay magkaaway. Isang buwan ka nang hindi na uwi. Diba? Huwag yun lang palakihin. Yes, sir. Ikaw, Jerome, ito na lang. Para hindi na rin lumala. Kaya mo bang patawarin din? Kasi kailangan dalawa kayo magkapatawaran eh. Kaya mo bang patawarin si Quindy? Yes, sir. Ako may kuan siya iya nga. Ako may kuan siya iya ha. Kung siya. Sige. Kaya. Yung pala eh. No? Pwede naman niya daw patawarin si Quindy, no? Eh, ikaw, Quindy, handa mo rin bang patawarin si Jerome? Di sir ipayo siya na ako ang motor bago na ako siya dawa kuanan.
pasayloon. Kaya ang motor man ang una pangumusta ka mo kami wala. So ang motor sa akong ipaunay payo kasi siya may priority niya. Kami pwede man may priority. Ang motor man ang priority siya ha. So ipaayos sa anak ko bago na ko siya pasayloon po. Medyo naintindihan ko ng mga kabayan eh. Pero pwede bang mas palinawin natin yung sinabi? Ano yun, Quiz? Kumbaga sabi ni Quindy, parang sa kanan niya patawarin pag paayos niya muna daw yung motor. Kasi sa ngayon parang Ang priority. ang priority ni Jerome yung motor, hindi sila. Kumbaga doon na yung pride. So, kasi bakit yun ang inom? Pero hindi naman siguro yun yung yung priority ni Jero. Kumbaga kayo pa din naman. Hindi mo talaga kayang patawarin. Dahil po sir. Dahil po pasayloon ako Jerome. Di maayo ang motor. Kaya siya may pangumusta niya. Di maayo ang motor. Kasi hindi ay wala na mo diri niya. Suko na po siya. Makatanaw sa motor nga pa siya na ayo. So una sa gyud na ko paayo ang motor bago na po na bago ko mo kuan siya pasaylo. Di man ko pasayloon. Lakaw na lang ko. Ay sigoy! Sigoy! Lakaw. Ay nagbalik ka, bantay ka. Lakaw oy, layas mo. Di po di ka kailangan. Lakaw oy. Ay nagbalik ka! Wait lang. Nangyari. Hindi dito pa ako sa loob. Siderado mo yung pinto. Wait lang. Wait lang. Oy! Ako na mamalag! Ano? Ang babi mo. Wait lang. Quiz! Pigilan mo siya. Tawagin mo. Wait nga lang. Ano yung nangyari dito? Ayun pa. Papigilan natin kay Hindi kinakutan kinakasan pa ko ganito eh. Kaya Hindi. Halika, sandali. Ano mo, patawarin? Wala man daw siya. Lakaw, digo. Palakaw na lang. Palakaw pa dayon. Basta ayan ang yung pabalik ka dari akay. Sandali mo. Ano gagawin natin? Motor daw ang Mainit pa dahil. Mainit pa sila eh. Kuan? Motor ra di ay ang priority sa yan. Kami, wala. May padayon na lang na yan. Wala na, Big. Padayon na lang kung gingon siya nga ay nagpabalik ka dari akay. Dili na po. Wala na, naglakad na. Sundan lang namin mga kabayan si Jerome kasi wala naman sasakyan yun, malayo yun. Wala, mga kabayan, talagang hindi ko to kaya. Halika, sandali. Hindi. Ano siya? Sapan? Kung ganyan talaga kayong dalawa, sa totoo lang, hindi ko po alam kung paano yung gantong sitwasyon eh. Bahala na si Pugong Biyahero sa inyo, ano? Sasabihin na lamang natin to sa kanya kasi ayaw talaga nila magkapatawaran eh. Susundan na lang muna namin si Jerome mga kababayan kasi wala masasakyan yun. Hindi ko lang saan pupunta yun. Kung uuwi siya dun sa mama niya, malayo pa. Kaya susundan namin. Ano, Kundi? Si Kuya na lang kausapin niyo. Si Kuya na lang. Si Kuya PJ, si Kuya Paul. Ayun na mga kababayan. Sundan na lang natin kasi hindi ko rin kaya to mga kababayan. Quiz! Sundan natin! Sundan na lang natin si Jerome. Para ma-advise natin. Hindi natin siya hahabulin ng
Pagod tayo. Sasakay tayong kotse. Diretso natin. Kita natin si ano, si Bigay. Sinarado. Sinarado ni Quindy yung pinto. Doon pa kami sa loob. Yung Nag-away talaga. Sundan natin si Jerome. Bahala si Kuya dyan pagka matindi yung away Atid na lang muna natin sa ano. sa mama niya. Doon, no? Hindi rin magkakaayos to. Wala mo sakyan tayo. Sakyan ko sa Wala natin. Kaya sibuk nyo mo. Hirap din pag baka maano pa to dito. Babaan mo nga Chris ng bigla. Pagdating mo nga Chris. Ram! Ano? Catherine. Uy! Saan ba? Uwi ka? Uy ka! Pili na lang ka? Uwi na lang ko, sir. Ano sa man? Natod lang na to. Ayun, pwede lang natin. Ari! Ito malis ka. Alam, pang sir siya. Yan, istorya nga. Yan. May mayo. Alam mo mga kabayan, hindi ko tuloy alam kung nakabuti ba o nakasama yung pagdala namin sa inyong dalawa. Ganito na lang, sinabi ko kay Quindy, bahala na sa inyo si ano. Bahala na sa inyo si Kuya, no? Kasi hindi ko rin alam yung gagawin eh. Pag ano na ninyo na lang, pag-usapan nyo na lang din mag-asawa kasi yung ano lang naman namin dito ay mapagbati sana kayo. Ha? Tapos Sige. nagpakumbaba ka na lang doon, Jerome. Kaya nga eh. Ang hirap din to. Atid na lang natin siya. Punta na rin kayo mga kabayan kasi pahapon na din po. At abangan na lang natin. Bahala na si Kuya dito kasi hindi ko rin talaga alam ko anong gagawin ko. Maraming salamat mga kabayan sa patuloy niyong pagsuporta sa amin. God bless po. Sa panahon ngayon, marami pa ang hindi nakakaalam na gumamit ng solar. Hindi naman po kailangan bumili ng malaking panel o yung mga ini-install talaga. Mayroon po kami ditong binebenta na smart solar na pwede nyo na pong gamitin sa inyong mga tahanan. Walang hirap sa pagkabit, napakadali lamang at napakatibay. Magagamit nyo po itong pang-indoor at saka outdoor. Marami po kayong pagpipilian, mag-PM lamang po kayo sa PB Team Solar. Napakaganda po nitong mga solar na ito na talaga namang inyo pong mapapakinabangan ng matagal. Kaya ano pang inaantay nyo? Mag-PM na po kayo o tumawag sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Maraming salamat! Bili na!